Sobrang dami ng meat dog. Nakakaawa talaga. Ewan ko ha. Kaya siguro walang asong gala dito. Trust me. Walang asong gala dito sa Vietnam. Welcome back mga kamokski. Dito naman tayo sa Motopolitico. Hahahay. Grabe. You know, I'm so happy talaga na naganap yung Blue Ribbon Committee kung saan yung 18 na Marines ay talagang nakapasok sa Senado. Kahit anong pilit nilang gawin na hindi patuloy yung Blue Ribbon Committee, ay talagang mga kamokski, our prayers were answered talaga, no? Una pinadlock nila pero na-open ni Senator Alan Cayetano. Ngayon nagpadala sila ng mga pulis para harangin nga yung mga pumapasok na sources. Nakapasok sa gate kasi natakot sa mga rallyista. Ngayon pagdating doon sa loob sa Senado, hinarang ni John Vic. Buti na lang nandun si Senator Padilla. Nako, tinulak si John Vic. May rason pa siya na he's on the way home daw. On the way home. Kitang-kita, nakipagtulakan pa siya no? Well, ayun. So, di ba? Ay talagang tinadhana na mangyayari talaga mga kamokski yung Blue Ribbon Committee na yun. I was so surprised. I mean, I don't know how to say it. Surprise or hindi na ang daming pinangalanan na nakatanggap ng maleta. Kasi, you know, alam naman natin kung sino yung mga taong yun, pero surprising pa rin na babanggitin talaga yung pangalan nila with details, di ba? Nakadetalyado eh. Ay nako, isa-isahin natin. Di ko probably ma-memorize ang lahat na. Sa House of Representatives, sino? Okay, Luis Tro. Alright? Si Ridon Alvarez, si Kimbo, si sino, Laila de Lima, si Brosas, mga ex-congressmen, si Raul Manuel, si Franz Castro, sino pa yung iba? Obviously si Martin Romualdez, si Zaldico Anton, may nakaligtaan siguro ako eh, pero anyway, alam nyo na yun eh. Sa Senado, nako, nakabalandra ang mukha ni Erwin Tulfo, Soto at si Ping Lacson. At sa lahat ng mga nabanggit, si Erwin Tulfo yung pinakapaldo doon. Bakit? Paldo pa sa maleta, paldo pa sa chicks. What the fuck? Diba? Asan ka pa? Kaya ganun na lang yung ginagawa niya para talaga mapahinto yung Blue Ribbon Committee hearing. Ay talaga naman mga kamokski, di ba? Paldong-paldo si Erwin Tulfo. Obviously, naglabasan yung mga excuses ng mga binanggit na pangalan. At itong si Alvarez, yung matandang Alvarez na sinabihan si Kiko Versaga na pusang ina mo din. Animal ka. Di nakatiis, pumunta talaga sa Senado. Biruin nyo pagbanggit ng pangalan niya, a few minutes lang andun na siya sa Senado. Tila ba mga kamokski na alam niya na babanggitin yung pangalan niya doon. Kasi guilty. Bakit ka maghanda, di ba? Dali, nakasuit pa eh. I'm not sure kung ilang kilometro yung distance niya sa Senado from his house, but ang dali. Andun talaga siya agad eh. Well, yung mga kabuksi napahanga talaga ako sa 18 na Marines mga kamokski. Grabe, sobrang tapang nila. Alam nila mismo sa kanilang sarili na hindi maganda ang mga mangyayari sa kanila pagkatapos nilang mag-appear doon sa Blue Ribbon Committee. At yun ay sinabi na din
Senator Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Ginawang example pa nga doon si Gutesa na pinasinungalingan at nawala kung ewan saan na. So if it happened kay Master Sergeant Gutesa, sabi ni Senator Marcoleta na it can also happen to them. Sobrang laganap ng corruption sa Pilipinas at yung mga anak nila ayaw nilang mamulat sa mga ganong na pangyayari. Guilty din naman sila mga kamoksi, sabi nila nung nalaman nila na galing sa taong bayan at pera yung mga laman ng maleta doon. Kaya ay salute talaga ako sa kanila. May isa pa doon na sinabing namatay yung kapatid niya that day, sa hearing talaga mga kamoski. Can you imagine, inakusahan sila na tumanggap sila ng 5 million at yan ay sinabi ni Matibag. Ewan ko kung saan yung saan galing yung source niya, pero nag-announce talaga siya. Grabe, can you imagine that? Na nabayaran bawat isa sa kanila ng 5 million pesos. Sabi ng ex-marina, kung nabayaran kami, hindi sana mamatay yung kapatid ko, mapapagamot ko sana. Pero wala walang-wala talaga kami. Yun pa lang, malalaman talaga natin mga kamokski na napaka-sincere nila at napaka-sinungaling nitong batibot na si Matibag. Di ba? And as usual, ang mga self-proclaimed vloggers ng Dilawan, Pinklawan at Loyalista ang ginawa nila, nag-post agad sila at pinasinungalingan lahat ng mga nabanggit doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Can you imagine that? Napaka-prejudice nila. Hindi man lang nila binigyan ng even one chance na may katotohanan ang sinabi ng mga Marines. Ganyan sila katindi. Tapos ang palaging pinapost nila na transparency, accountability and good governance. Mga komunistang vlogger talaga mga kamongski. Ganyan na ganyan ang mga pinapost ng mga komunistang vloggers no? Na for the people daw sila. Always. Pero yan lang pala yung mga false advertisement nila. Grabe. Can you imagine that? Nanginginig ang balhibo ko nung nabasa kong sinabi ni Lovely Granada na sinungaling daw lahat ng 18 na Marines. Can you imagine? Sabi pa niya good governance and transparency daw talaga, kaya binoto niya si Lenny. Tapos ayaw mong maimbestigahan yung flood control anomalist. Ano kang klaseng vlogger or self-proclaimed analyst ka? Di ba mga kamokski? Malalaman talaga natin kung sino ang nasa tamang daan or kung sino yung nasa maling daan. Alam nyo mga kamokski, nasayangan at nagtataka talaga ako na nakansela yung meeting ni Senator Alan Peter Cayetano with the President of Vietnam. Ewan ko talaga, hindi ko ma-research, hindi ko makita sa internet kung anong reason kung bakit nakansela. So sabi, okay na yung plano lahat mga kamokski, no? Tapos bigla na lang na-cancel. Katapos ng meeting niya kay Bongbong Marcos mga kamokski, bigla na lang na-cancela. Grabe. On that same day in-announce na canceled yung meeting. Ang dami pa sanang magaganda sigurong mangyayari mga kamokski kung na hindi yun na-cancela. Now, ngayon, ano kaya ang sinabi ni Bongbong Marcos kung bakit kinansela? Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano mga kamokski na okay na ang lahat sa Senado. Nagplano na nga siya kung saan magto-toilet si President. Like, everything is going fine until that day talaga na kinansela pagkatapos talaga ng meeting kay Bongbong Marcos. Yun, ano kaya ang pwedeng dahilan? Ano kaya ang sinabi ni Bongbong Marcos na bakit biglang nakansela yung meeting? There's no reason at all. Walang sinabi yung palasyo. Ang inireport lang, ibinalita na the meeting has been cancelled. Like, really?
nasulsulan kaya ni Bongbong Marcos, mga ka-Mokske? What do you think? Ha? Na sinabing huwag kang makipag-usap kay Senator Alan Cayetano kasi may influensyahan ka lang. I don't know. Pero sayang talaga. And I believe na may kinalaman talaga si Bongbong Marcos Alam naman natin kung anong klaseng pagkatao yung si Bongbong Marcos. Kaya at parang narinig ko pa na kasama yung General Secretary ng Communist Party doon sa Pilipinas sa meeting, if I'm not mistaken pero parang nabanggit yun So for your information pala, mga ka-Mokske, ang pinaka powerful na tao dito sa Vietnam is yung General Secretary ng Communist Party, tapos pangalawa na lang yung presidente nila, tapos Prime Minister and Ministry of Assembly yung pang-apat. Nakapanghinayang. Grabe, kakaiba talaga si Marcos. Baby 3, Baby 3. Ito yung napaka-cute na VinFast version F3. Ito yung pinadala sa Pinas. Cute na cute talaga Wow. Sobrang cute naman. May yan, labubo. Labubo. Sugar. Sobrang dami Magandang umaga, mga ka-Mokske. Samahan nyo ako. Punta tayo sa market. Ngayong araw na to, bibili lang tayo ng gulay. Alright, time check, mga ka-Mokske. 30 minutes past the hour of 8. Alright, dito tayo sa market. Bili lang tayo ng konting gulay. At kung may isda, sana makakita tayo. Yung isdang ko maalat. Hindi yung tilapia. Matabang. Okay. Meron kaya dito? Grabe no? Yung mga mura lang to dito mumurahin ka. Okay, my favorite. Karamihan kasi dito yung isda nila isda matabang talaga, karamihan. Kasi nasa 2 to 3 hours yung dagat dito kaya they rely on lakes for fishes. Yan so I don't think you know what, mga ka-Mokske, I'm a little bit happy now, or maybe happy na wala na akong nakikita masyadong aso meat dog here. Kasi grabe, mga ka-Mokske, nung baguhan pa ako dito, sobrang dami ng meat dog. Nakakaawa talaga, ewan ko kaya siguro walang asong gala dito, trust me, walang asong gala dito sa Vietnam. Kasi nga niluluto. Wala akong nakitang isda na maalat. So probably let's go on to the other market, mga ka-Mokske, kung saan doon talaga ako bumibili ng maalat na isda. See you there. Sana all naka iPhone 17. So may nahanap tayo na
sunglasses. Pwede ko ba suotin to? Okay. Hinahanap ko lang yung black niya. Saan kaya napunta yun? Wala dito. Sayang. Ito. Ilang araw na din tayo hindi nakapag-jogging. Mahirap na, you know. Pag tumatanda kasi marami nang iniinda. Nako! Kahapon kasi sakit ng likod ko. Sabi ko, what the heck? Bakit ganun? So balik na naman tayo sa walking. Alright? Part lang to ng ating moto politico vlogging mga kamokski, right? Ito mga kamokski, nasuot ko na, di ba? Maganda siya. Wala nga lang dito yung black ko. Okay, walang mask. Right. Yeah. Oh, I think this is so good mga kamokski. Alam niyo ba, 2 weeks ago mga kadonatics, pumunta yung mga moto vloggers dito. Sina Joe Moto, alam ko kilala niyo yan. Sila Reed, Motodeck, Jeric P, at basta marami yun sila mga kadonatics, kasi inibitahan sila ng VinFast. Ganyan katindi yung VinFast, ha. Libre, lahat libre for 4 days. Sabi ko, what? Bakit hindi ako naiimbitahan? Eh, andito lang naman ako, ah. Well, anyway, dito talaga sila, itong area na to. Ayan, ha? Dito sila gumawa ng challenge. Kasi, you know, may pa-challenge pa yung VinFast eh. Diyan sila sa loob sa Vin Uni na to. Ito kasi Vin University, alright? Ayan. Oh. Ano magagawin? Vin University, dito sila sa loob. Ha? Gumawa ng challenge. Tapos, some of the challenges are out sa labas. Look, so beautiful here mga kamokski na. Look at their public gym. Ba? Maganda. Malinis. Kaya nga doon sa vlog nila Reed, sabi nila, naku, this is a city within a city. Dito sa harap ko mga kamokski, dito sila dumaan. Grabe. Sobrang saya nila dito mga kamokski, kasi one of the challenges dito sa labas, nagmotor sila using the electric vehicle. Nandito kami galing kanina, dyan sa kanan. Solid oh, white sand. Pero hindi siya beach eh. Lake lang siya oh, lake. Malayo-layo rin yung tinravel namin. Nakarating na kami dito, malayo na sa university to. Parang tayong mga lokal dito. Grabe. Pumunta sila dito kasi gusto nilang i-advertise yung VinFast sa Pilipinas. So, in-invite nila lahat ng mga vloggers. Yung mga, you know, may mga pangalan na moto vloggers. Kaya, ang saya-saya nila dito. 4 days, libre lahat. At yung nanalo sa competition na yon, sila Reed. Okay? May nakuha silang motor. What? Really? Yeah. White sand pa yan, white sand. Look at that. Beautiful, right? Man-made beach. Tapos sa dulo, yung may separate beach doon na Blue Lagoon siya. Bakit tinawag siyang Blue Lagoon? Dahil blue talaga yung tubig. Grabe. Doon di basta-basta makapasok, pero dito okay lang. Pero look at that. Hangang-hanga sila dito eh, no? Alam nyo mga kamokski, isang oras mahigit yung vlog ni Reed at pinanood ko yung lahat. Grabe. At dito, dito, alright? Mermaid. Dito sa lugar na to, nag-solve sila ng Sudoku puzzle na ginamitan nila ng ChatGPT. Kaya ba ng ChatGPT yan? Kaya. Kaya. Kailangan na 2. Ito. Sige nga. 9 to ano? 9-2. 2, 9, 8, 3. Kaya mas madali silang natapos at nanalo sila. Wise talaga, di ba? Ito yung sinasabi ko na Blue Lagoon. Look at that. Sobrang blue, di ba? May mall pa doon, Winmart. Yan. Dito hindi basta-basta makapasok kasi, you know, for special purposes or occasion maybe. Pero look at that. Ooh, that is so cool.
Right.